Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takwa na palagi ang ipinapaalala sa atin tuwing Jumu'ah ay ang siyang takwa na nagdudulot na tayo ay matakot sa parusa ni Allah habang hinahangad natin ang kanyang gantimpala. Takwa na siyang relasyon ng Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang gawaing pagsamba na ang lugar nito ay nasa puso. Subalit ang lahat ng mabubuting gawain ng pisikal na katawan at maging ating mga dila ay marapat na nag-uugat dito. At takwa hahuna, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating takwa ay nasa puso. Puso na siya rin namang pinanggagalingan ng ating pananampalataya. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o katulad ng sinabi ng ating mga scholar, ang iman ay qaulun bil lisan, tasdikun bil janan, wa amalun bil arkan. Yazidu bit ta'a wa yankusu bil ma'siyah. Ang iman, ito ay pananalita ng dila na nag-uugat sa puso at isinasabuhay ng ating mga katawan. Nadaragdagan sa pamagitan ng pagsunod at nababawasan, humihina sa pamagitan ng pagsuway. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang iman na ito ay inaangkin ng tao sa kanyang sarili sa pamagitan ng shahadatain. Sa pamagitan ng pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang dalawang ito ay pawang mayroong mga kondisyon. Mga kondisyon na sa pamagitan nito ay may isa sa katuparan natin ang tunay na kahulugan ng shahadatain. Na kung ang Muslim ay magbumuni-muni sa kahulugan ng dalawang ito, sa pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo, siya, insyaallah, ay tunay ngang makalalasap ng tamis ng pananampalataya at magkakamit ng mga bunga nito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakadaling maunawaan ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit para sa napakaraming mga Muslim, tila napakahirap na maunawaan ang pagiging sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang marami sa ating mga Muslim, kundi man sila nagmamalabis sa pagkilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang marami rin naman ay nagkukulang sa pagkilala so kung ano ba ang kahulugan ng Muhammadur Rasulullah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Muhammadur Rasulullah ay mayroong 4 na kondisyon. Unang-una dito, tasdikun fima akbar, ang pagpapatotoo sa anumang napagtibay na kanyang ang sinabi, ginawa o pinahintulutan. Na matutukoy natin na sunna ang anumang bagay sa pamagitan ng pagsangguni natin sa aklat ng mga hadith na pinagsumikapan ng ating mga scholar na maging puro, na maging dalisay, na maihihiwalay dito ang mga peke sa mga tunay na mga bahagi nga ng sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa unang haligi ni ito o kondisyon ng Muhammadur Rasulullah, mapagtatanto na natin na ang tasdik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangangahulugan unang-una na paniniwalaan natin ang lahat ng nasa sunna at hindi natin paghihiwalayin ang Quran at ang sunna. Magkasama sila. Katulad ng kung paanong magkasama ang syahada ng La ilaha illallah at Muhammadur Rasulullah. At pangalawang kahulugan din nito, tasdikun fima akbar, na walang sino mang tao ang paniniwalaan natin ng 100% liban na lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napapanahon itong payo lalo na sa panahon natin ngayon na naglitawan ang mga tao na nakikilala sa kanilang pangangaral at nagkakaroon ng mga taong panatiko sa kanilang mga pangaral at hindi na nila kinukwestiyon ang validity o pagiging tama ng mga ipinangangaral ng mga sikat na mga mangangaral na ito. Ng mga sikat na mangangaral na ito, sila rin ay nagpapakasasa rin sa kanilang kasikatan at sila nga ay naghihimok pa sa kanilang mga kampon na gawin silang mga katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala waliyadu billah at gawing katambal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa mga pagsasabatas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamang ang tao na ang kanyang salita ay hindi natin kukwestiyonin, bagkus ay ating tatanggapin bilang bahagi ng ating pananampalataya. Ang sinumang nagsasalita nang hindi ito naayon sa dalil, ito ay maaari nating tanggihan o maaari nating hindi tatanggapin. At walang sino man na may karapatan na ipilit sa atin ang kanilang opinyon kung ito nga ay hindi naman naayon sa mga napagtibay na mga batayan ng relihiyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tasdikun fima akhbar, pagpapatotoo sa anumang ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang una na mga kondisyon nito. Pangalawa, at-ta'atu fima amar, ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kung ano ang kanyang iniutos, ayon sa kanyang isinabatas. Na kung ano ang natutukoy sa sunnah na wajib, ito ay wajib. Kung ano natutukoy sa sunnah na haram, ito ay haram, at iba pang mga katulad nito. At sa maraming mga pagkakataon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga nababanggit sa sunnah ay hindi lamang mga hadith tungkol sa mga pagsasabatas, bagkus ay mga prinsipyo natin bilang mga Muslim sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Na mula rito, susundin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang mga iniutos. At isa sa kanyang mga iniuutos na nababaliwala sa panahon natin ngayon, ang kanyang sinabi, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Iwan mo ang bagay na nagdudulot sa iyo ng pagdududa tungo sa bagay na hindi magdudulot sa iyo ng pagdududa. Nang literally sinasabi rito, kunin lamang natin kung ano ang tiyak at sigurado na tayo nga ay nagkakamit ng kaluguran ni Allah sa gawain na ito at tayo inshallah ay hindi nakakagawa ng kasalanan sa gawain na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang huwaran natin sa lahat ng bagay sa relihiyon na ito, maging sa mga gawaing pagsamba, sa ating mga paniniwala o kahit sa ating mga ugali, ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi ang sinumang impostor na nagpapakilalang maalam o kaya ay nagpapakasasa sa kanyang posisyon bilang maalam o kaya ay kinikilala o kaya ay sikat upang ipagpilitan ang kanyang opinyon na hindi naman tinatanggap ng ummah na ito. Mga opinyon na kanilang binabalubaluktot ang mga dalil upang sumang-ayon sa kanilang mga pagkakamali upang hindi sila mapapahiya sa kanilang pagkakamali. Samantalang napakasimple lang sana ng relihiyon na ito. Ang tanggapin ng sino mang nagkamali ang kanilang pagkakamali at magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ganun kasimple, ganun kadali. Subalit merong mga tao, nais nila na gawing komplikado ang kanilang relihiyon at ayaw nila na sila ay mailalagay sa kalagayan, liban pa sa kalagayan ng superstar o ng iniidolo na tao na silang pinapangarap nila sa kanilang mga buhay. Pangatlong kondisyon ng Muhammadur Rasulullah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, az-zajru al-bu'du bima naha anhu wa zajar. Ang paglayo natin sa anumang ipinagbawal at kinamuhian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anumang kinamumuhian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga gawain at mga pag-uugali ay marapat na lalayuan ng tao. Napakaraming mga batayan, napakaraming mga hadith na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpakita ng kanyang pagkamuhi sa pagpapasikat ng tao o kaya ay ang pagpapakasasa niya sa kasikatan o ang pagmamahal niya na siya ay pinupuri ng mga tao. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang buong buhay ay ikhlas. Ang kanyang buong buhay ay ikhlas. Ang kanyang buong buhay ay ikhlas. Ang pagiging dalisay ng layunin para kay Allah subhanahu wa ta'ala na kapag nalalabag ito ng tao, nakikita nga natin ang masamang idinudulot nito. Hindi lamang sa mga tagapakinig ng tao na ito na nangangaral ng mga maling katuruan, pagkus ay sa kabuuan ng ummah dahil sa mga fitna o kaguluhan at mga syubuha o mga pagdududa na pinagniningas ng mga tao na ito. At pang-apat na kondisyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, an la yu'badullahu illa bima syara, ang hindi natin sasambahin si Allah liban na lamang sa isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dito, mauunawaan natin nga na ang anumang pagsasagawa ng gawaing pagsamba na hindi ayon sa sunnah, ito ay otomatiko na may tuturing na bid'ah. At anumang paniniwala na hindi naayon sa sunnah, ito rin ay may tuturing na paniniwala na bid'ah. Apat na kondisyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung maunawaan ng Muslim,
ay tunay na magiging dahilan na malasap niya ang tamis ng pananampalatayang ito, insyaAllah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagsunod natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo ni Allah ay hindi lamang sa mga gawaing pagsamba o mga ibada. Bagkus ito ay sumasaklaw rin sa mga muamala o mga pang-araw-araw nating mga gawain. Ibig sabihin, merong pagsasabatas kung paano tayo magnenegosyo, merong pagsasabatas kung paano tayo mag-aaral, kung paano tayo magtuturo, kung paano tayo magdada'wa, at syempre, merong pagsasabatas kung paano ang marapat nating mga pag-uugali o asal bilang mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang asal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa pamagitan ng kanyang pagsasabi, "Wa innaka la'ala khuluqin adhim." Tunay na ikaw, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nasa mataas na antas ng mabuting asal. Kaya nga, tayo ay palagi nagbubuklat sa mga aklat ng sira, sa mga aklat ng sunnah, kung paano bang kumilos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung paano niyang hinarap ang iba't ibang mga pagsubok na kinakaharap natin sa panahon natin na ito. Kung paano niya hinarap ang mga katulad na pagsubok na hanggang ngayon ay naririto sa panahon natin ngayon o maaring umiiral sa panahon natin ngayon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, madalas na napupuri si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagiging pasensyoso, sa kanyang pagiging mapagbigay at iba't iba pang mga katangian na tunay ngang kapuri-puri. Subalit alalahanin natin na ang lahat ng ito ay ginagawa o sinabuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa hikmah, na siya ay pasensyoso dahil ito ang pinakakapakipakinabang sa panahon na iyon. Subalit, huwag nating isasantabi na dumating din ang pagkakataon na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagagalit, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naninindigan dahil ito ang karapat-dapat na gawin sa panahon na iyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, umiiral ang huwad na kabaitan, ang pagbabanal-banalan sa mga panahon natin ito dahil inaakala ng mga tao na sa pamagitan ng mga pag-uugaling ganito ay sisikat sila o pupurihin sila ng mga tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi nagpakasakit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba sa pagtitiis sa relihiyon na ito para lamang bigyan natin ng sariling interpretasyon ang mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at babalaktutin natin ito at gagawin nating dalil na mainam o kaya ay katanggap-tanggap na tayo ay makikipagmabutihan kahit sa mga ligaw na sekta na nagmumura sa mga sahaba, lumalait sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangangaral ng shirk at kufur. Ang mga bagay na ito ay hindi katanggap-tanggap. Kung nabubuhay lamang ngayon ng mga sahaba, lalong-lalo na si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, ang mga tao na ito na nagmamarunong sa relihiyon kung ano ang hangganan ng kabaitan at ang pakikipag-ugnayan sa mga tao, maaring kabilang na sila sa mga napalo dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa mataas na antas ng ugali. Oo, subalit huwag nating kalilimutan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabilang sa kanyang mga ugali ang paninindigan sa katotohanan at ganoon din tayo ngayon. Ganoon din tayo ngayon sa mga panahon ng fitna o ng mga syubuha, sa mga panahon ng kaguluhan, sa mga panahon ng kalituhan. Ang pangahawakan natin ay ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa tamang pag-unawa ng mga salaf at syempre ayon sa kung ano ang magbibigay ng pakinabang depende sa iba't ibang mga lugar at iba't ibang mga panahon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang relihiyon na ito ay kompleto na bago pa namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang kailangan na lamang nating gawin ay ang palagiang sumangguni sa kanyang buhay upang malalaman natin kung ano ang ating gagawin. Hindi natin kailangan mag-imbento ng batas. Hindi natin kailangan na gumawa ng iba't ibang mga argumento upang i-justify lamang ang mga mali nating sinabi o ginawa nang hindi tayo napapahiya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang relihiyon na ito ay kumpleto na, huwag na nating bawasan o daragdagan pa.